Hi everyone. So another video. So this is about gas versus public charging. Ano nga ba ang mas matipid? So ito, umakyat kami nung Tagaytay nung weekend. We'll use this as a sample kasi meron akong nakitang public charging station dun sa inistayan namin. So nung dumating kami sa venue, naka 104 kilometers yung takbo ko and 4 hours yung biyahe. May stopover pa kasi kami nun kaya natagalan. Pero yung mileage ko is 4.9 liter per 100 kilometers and 8.8 kilowatt hour naman yung sa battery. Alright, may parking, may electric vehicle charging station dito sa hotel namin. Kaso hindi siya libre. Akala ko libre. So, Solarius. And then, to. So, kahit nasa room na lang daw, okay lang. So, Solarius nga pala yung public charging station dito sa Quest Hotel. Yan, na-set up ko na yung app. Credit card nga lang yung pinangbayad ko. Pero pwede naman silang hindi credit card. May instructions naman doon. GCash yata pwede. So yung comparison na gagawin nga natin is ano yung mas matipid, gasoline or using public charging station. So dito naka 417 na ako with 15.49 kilowatts, yun yung na-charge niya. So di-divide lang natin yun, 4.17 divided by 15.49 is equals to 26.92. So, to compare, si Meralco, 15 pesos per kilowatt hour yung nire-rate niya. So, mahal lang 10 piso yung public charging. So, after ma-full charge, magkakaroon siya ng message na meron ka daw 60 minutes of grace period or cha-chargean ka ng 2 pesos per minute. Grabe, di ba? Kailangan alisin agad. Bali, 449 pala yung total bill and na-charge niya is 16.8 kilowatt hour. So, yung sa event nga, the next day, bago kami umuwi, nag-charge din ako. So, naka 165 naman ako and 5.44 kilowatts. Total 615, 22.2 kilowatt hours. So again, compare ulit natin yan sa 15 pesos per kilowatt hour ni Meralco. So, laking difference. So, doon pala sa 2 days ko, naka 113 kilometers ako. Then, 615 pesos yung bayad ko sa charge. Bali, 5.44 pesos per kilometer yung gastos. Sa public charging like Solarius. I-compare natin siya sa full tank ng electric. So, 4.9 liter per 100 kilometers. At 87 pesos per liter, nasa 4.26 pesos per kilometer siya. Pag low battery naman, nasa 5.1 yung rating niya. So, 4.44 pesos pag 87 pesos yung gasolina. So, to compare, pag full battery, 4.26 pesos per kilometer. Low battery, 4.44 pesos per kilometer. Pag public charge, 5.44 pesos per kilometer. Yung driving scenario pala nito is mostly highway na may kasamang traffic. So, hindi siya city driving. So, for me, I'd still recommend using intelligent hybrid kesa park charge or yung public charging. Pero syempre kung may wall charger kayo or makakapag-gamit kayo ng portable charger, okay yun kasi mas mura yun. Yun lang, thank you sa pakikinig.